Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 17 mga kababayan. Ngayon po ay Maundy Thursday. Ngayon po ay inaalala natin ang huling hapunan ng ating Panginoong Jesucristo kasama po ang kanyang mga disipulo. At ang pinakamaganda pong matututunan natin dito po sa Last Supper ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya ay Diyos, ang ginawa niya, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Yan po ang tunay na kababaang loob at ang tunay na serbisyo. So, ito po ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Yung tayo po ay maging mapagkumbaba at yung tunay na serbisyo. Hindi po ito self-service, mga kababayan. Ito po ang tunay na paglilingkod. So wala muna tayong patatama ang mga politiko. Mabait po tayo ngayon mga kababayan sapagkat ngayon po ay Holy Week. Kaya kinakailangan nating magnilay-nilay, lalong-lalo na dun sa mga alam nyo na. Ito na naman tayo, sabi ko wala titirahin eh. Hindi po. Basta po, alam nyo kasi bawat isa sa atin ay accountable sa Diyos. Bawat isa po sa atin ay meron pong pananagutan sa Diyos. Diba? So, bahala sila kung ano gusto nila gawin. Basta tayo, panatilihin natin tayo'y nagtitiwala sa ating Panginoon at nananampalataya na siya ang bahala sa ating buhay. Gagawin lang naman natin, simple lang. Isusurrender natin ang ating buhay sa Kanya. At alam ninyo, kapag buhay natin ay nasa Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot, mga kababayan. Amen ba? Amen. Okay, so ito, pag-usapan lang natin ito pong approval at trust ratings ni Presidente Bongbong Marcos bumaba habang umangat naman ang ratings ni Sara Duterte ayon po sa Pulse Asia. Okay, so pakinggan po natin yung balita. Bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mataas na opisyal. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 59% mula sa 52%. Bumaba rin ang approval rating ni Senate President Chis Escudero sa 39% mula sa 47%. Samantala, bahagya lang ang ibinaba ni House Speaker Martin Romualdez mula sa 17% sa 14%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa 53%. Bahagya ring bumaba ang trust rating ni SP Escudero sa 38% mula 47%. 14% naman ang nakuha ng House Speaker mula 18%. Ayon sa Pulse Asia, si VP Sara ang tanging nakakuha ng majority approval at trust ratings sa mga matataas na opisyal. Samantala, base pa rin sa survey result ng Pulse Asia, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa ang nangungunang mga isyung nais ng ating mga kababayan na maaksyonan ng gobyerno. Bukod rito, kabilang rin ang paglaban sa korupsyon at kriminalidad sa most urgent national concerns ng respondents ng naturang survey. Tinanong rin natin ang ilan sa ating mga kababayan kung ano-ano nga bang mga problema ang dapat nabigyan ng malaking pansin ng pamahalaan. Number one po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely may eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Gusto namin pababa yung mga bilihin lahat para wala nang mahirap pa pag lagong taas ang bilihin katulad ng bigas. Yung butas po siguro sa mga polisiya o sa mga batas na meron tayo sa bansa, particular na po sa mga agency na dapat sana nag-uphold talaga sa karapatan ng iba't ibang sektor natin sa lipunan. Katulad na lang halimbawa sa sektor ng mga katutubo. So ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol dito? Kahit mataas ang rating nila, wala na kaming tiwala dyan. PBBM pa rin kami. Ayan po, ayan mga loyalista, mga kababayan. Kahit na sinisiraan ang presidente, nandiyan pa rin ang loyalista at naniniwala sa Pangulo. Diba? Nakakuha pa ng trust approval rating. Hindi nga nagtatrabaho ang BEPE. Ba't VP po ito
Vice President. Ba't ginawang bepe? Panay, mura pa. Nalabas sa bibig. O yan, no? Bilib talaga ako sa ibang mga Pilipino, no? Yung gustong-gusto nila yung nagmumura. Gustong-gusto nila yung nagbabanta sa buhay ng kapwa Pilipino. Gustong-gusto nila yung naninira sa gobyerno. Pero mo mataas pa rin daw ang approval ratings hindi na nagtatrabaho ang BEPE. Di ba? Gagalit ulit ang ating kababayan eh. Ito si BEPE kasi. Pero tumaas ang trust and approval ratings ni BEPE. Nasaan pa si BEPE? Nandun po sa The Netherlands. Nasa The Hague. Mas maganda. Siguro ganun ang gusto ng tao. Kay BEPE Sara Duterte, doon ka na lang sa The Hague, diyan ka na lang sa Netherlands kasi tumataas yung tiwala nila pag nandun ka sa Netherlands. Pero pag dito ka sa Pilipinas, bumababa ang ratings mo. Sa pinakamaganda siguro talaga, BEPE, diyan ka na lang sa The Netherlands, kaya dumiretso ka na ng China. Para tumaas yung ratings. Di ba napansin niyo mga kababayan? Ito yung panahon na itong si Pangulong Duterte ay dinala po sa The Hague. So itong Marso yun alam ko March 11 So kakaiba, nung si Sara Duterte nandoon po sa The Hague, Sara Duterte nandoon po sa ICC, tumaas yung approval ratings. Di dyan ka na lang. Para lagi mataas ang ratings mo. Di ba? Sabihin na iba. Akala ka ba, BMT, magpapakabait ka, hindi ka maninira, hindi ka babanat. Hindi naman po ako babanat, natutuwa nga po ako. Pero ninyo, wala namang ginagawa. Sabi nga nito, hindi nga nagtatrabaho ang BEPE. Tapos tumaas pa ang ratings. Nasaan ba? Nandoon, sa The Hague. Habang nandito sa Pilipinas, bumababa ang ratings. Pero pag nandun po siya sa ibang bansa, tumataas ang ratings. Bakit ganun? Siguro pag ito nagstay na sa China, siguro mas mataas ang ratings ni BEPE. No? Sabi naman dito, mind conditioning. Kayang-kaya bayaran niyang mga survey firms kung kailan lumabas ang mga katiwalian, saka tumaas ang ratings, ang potek. Di ba? Involved sa katiwalian. Hindi maipaliwanag on confidential funds. Hindi maipalabas si Mary Grace Piatos at yung Team Asim. Ang dami na po Sino-sino pangalan ang lumabas yan po sa nabigyan ng confidential fund. Hanggang ngayon, hindi pa po sa atin ipinapaliwanag. Dapat po malaman natin yan kasi yan po ay pera ng taong bayan. Tapos paano nangyari na tumaas pa rin ang kanyang approval at trust ratings? Hindi ko makita yung dahilan. Yung logic ba? O bobo lang talaga yung ibang mga natanong dito sa survey ng Pulse Asia. Kaya sabi tuloy dito, wag kami Pulse Asia. Kayo na lang naniniwala sa sarili ninyo. Diba? Ito. Bias survey. Basta walan po kami ng tiwala kay BP Sara Walang nagawa sa bansa. Tapos ngayon, hindi naman siya nagtatrabaho pero pinapasahod pa rin ng taong bayan. Samantala, pa-relax-relax lang siya sa abroad. Marami siyang ginawang kabulastugan sa DepEd kaya siya napatalsik. May mga ghost student na nakinabang ng pera ng taong bayan na walang identification. Buti na lang nabawi ang ilang milyon na perang nalustay niya sa DepEd. Lalong naging magulo noong siya'y humawak. Di gaya ng sinasabi niya na bigyan daw siya ng 100 billion para masolusyonan daw niya ang problema sa DepEd. Sa 100 milyon nga lang, sirang-sira na siya Tapos yung Confi Fund, panya na tinakasan niya at ayaw sagutin kaya siya na-impeach. Ano yung mga piatos? Totoy Kamote, Xiaomi, Oishi at iba pa na recipient daw ng kanyang Confi Fund. Sa loob ng 11 days, ubos ang 100 milyon sa kamay niya na hindi niya maipaliwanag. Saan sila nagpa-survey?
Wala silang nabanggit saan sila nagpa-survey. Mukhang mayroong falsifikadong survey na naganap. Naging false Asia na ang taga-survey. Ayan. Yan, false Asia. Hindi naniniwala sa inyo ang ating mga kababayan. Dapat ilagay nyo, no? Dapat nakalagay nyo yung mga pangalan kung sino nga in-interview di ba? Saan sila nag-interview? Baka nag-interview sila dun sa sa Davao. Yung nakabantay dun sa bahay ni Duterte. Baka yun yung mga na-interview. O kaya naman, yung mga OFW na nandun sa ICC, nagbabantay dun. Di ba? Ito naman, sabi ng isang DDS, pagpabor kay BBM nag-survey, tuwan-tuwa kayo, wagas pa, makapanglait. But now, angat si VP Sara, di nyo matanggap. Bawi na lang kayo sa ibang network. Malay nyo sa GMA7, lamang si BBM. Ayan, mga kababayan. Nakakaya sa Pulse Asia. Sana siniro o negative zero nyo na lang si BBM. O nga, no? Bakit gagawa din kayo ng ganyan? Ba't di nyo pa siniro? Okay, so ayan mga kababayan yung mga comment ng ating mga kababayan. Kayo ba? Tanungin ko, yung mga nandito po sa ating YouTube channel. Nabawasan ba kayo ng tiwala kay Presidente Bongbong Marcos? O mas lalong tumibay ang inyong paniniwala sa kanyang pagsisilbi sa bayan? Dahil nga po etong si Duterte ay talagang kanyang pinanagot at nando na nga po sa The Hague para harapin ang kanyang kaso, ang kanyang akusasyon sa kanya ng libo-libong mga biktima ng EJK. Nawalan ba kayo ng tiwala kay Presidente Bongbong Marcos? Para sa akin mga kababayan, para namang parang contradicting yung resulta ng survey. Kasi ito yung mga panahon na ang daming kinasangkutan ni Sara Duterte, tapos walang ginagawa, hindi nagtatrabaho, tapos tumaas ang approval ratings. Mga tanga ba kayo, mga bumoto, na nung hindi nagtrabaho, tuwan-tuwa kayo? Tapos, nung gumawa ng mga kabulastugan, mas lalong tumaas pa ang pagtitiwala ninyo. Anong klase talaga? What is happening in the earth? So, yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.